shall uphold the humble in spirit. Ang pamagat po ng ating mensahe ay defiled vessels. Defiled vessels, nadungisan na vessel po, lagayan, parang ganun, vessel, tirahan. Amen. So, Proverbs 29:23 po, sa 16 participants, sino po ang gustong makapaglingkod sa Lord sa pamamagitan ng pagbabasa? Ano yun na? Awit, Proverbs, awit, Kawikaan po yun, hindi awit. Kawikaan? Kawikaan 29:23 po. Proverbs 29:23. Sige, ako na lang po, sis. Yan, sige. Sabi dito, ang sabi dito sa Kawikaan 29 verse 23, ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan, ngunit ang mapagkumbaba ay magtatamo ng karangalan. Amen po. Amen. So, yun daw pong mayayabang, yung matataas po, masyadong mataas, yun daw ang magbabagsak sa kanila. Amen. At ang mga nagpapakumbaba, amen, yun po ang magtataas sa kanila. So, ito pong verse na to, no, ihimayin ko lang po. Inano lang po ito, by God's leading po. Hinati lang po ito sa 3. Low, yung sinabi niyang low, diba? A man pride shall bring him low. Okay, yung low pagbaba. But honor shall uphold the humble in spirit. Okay? So, sa 3 po, hinati ito, sa low, humble, and uphold. Amen? So, itong verse po na to, ang makikita natin dito, yung prophetic key niya, na yung unveil the spiritual law that govern po both exaltation and downfall. So, makikita po natin dito na yung pong kalagayan ng isang tao na tinanggalan, amen, tinanggalan ng harang ng Panginoon, 'di ba? Yung sa ano natin na mag-govern tayo, yung veil po, yung harang, amen, sa pamamagitan ni Jesus Christ para ang bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng lahat, matanggap natin, 'di ba, ng lahat ng mga blessing ng Diyos, lahat ng pwede nating tanggapin sa Kanya sa pamamagitan po ng pagwasak niya o pagtanggal niya ng harang na 'yon sa bawat isa sa atin sa spiritual law. Dahil kung kayo po ay nabubuhay spiritually, kailangan ninyong malaman na merong spiritual law. Amen? Kaya po may spirit realm. Kaya nga kung physical lang na mata ang gagamitin ninyo, mga kapatid, hindi nyo maiintindihan, lalo po sa mga bago, kung sa mga nakikita lang ng mga mata ninyo, ang inyong titingnan, amen, matatalo tayo kasi spirit ang kaaway natin, hindi po mga tao. Amen? Sigurado kakalabanin natin, sasabunutan natin yung mga tao sa paharapan natin dahil hindi natin naintindihan kung paano kumikilos ang kaaway. Amen? So, meron pong spiritual law. Amen? Na nag-govern para sa exaltation ng isang tao o sa pag-angat ng isang tao at sa pagbagsak nito. Kapag may dinidisobey tayo, babagsak tayo. Kapag tayo ay nag-o-obey naman, iaangat tayo ng Panginoon Diyos. So, yun yung principle ng Panginoon. Kaya ang pride, ang pagiging mapagmataas, ito po ang nagkukorrupt sa behavior ng isang tao. Ito ang nakaka-apekto sa lahat, sa very core, sa pinaka-inside ng isang tao. Amen? Kaya nga, kapag ito yung inaabot natin, amen, pagbagsak po ang ating mararanasan. Pero, sa espiritu po at kaluluwa, meron ditong tinatawag na nadudungisan tayo sa internal senses natin. Amen? Pag pinabayaan natin na ang pride po ay mamayani sa atin, amen, kahit sa simpleng bagay lang, kahit sa maliit na bagay lang,
Amen, na nagmamataas tayo, nagmamalaki tayo, particularly po yung ating mga mata, amen, at mga tenga natin ng spirit, 'di ba? Yung eye of the spirit natin at saka yung ating tenga, ito po yung mga essential. Amen. Ito yung mga senses natin na nagpa-function prophetically. Amen. Ang pride po, ang ginagawa ng spirit dito is ginagawa ka nitong tamad. Ginagawa ka ng tong ang bigat-bigat ng buhay, ang bigat-bigat ng paglakad sa Panginoon. Dito, kapag pride ang namumutawi sa isang tao, insensitive siya, hindi siya sensitibo. Hindi siya nakakabasa ng mga body language ng tao, wala siyang discernment kasi wala siyang prophetic use. Amen. Wala kasi siya sa kamay ng Holy Spirit. Amen? Kasi kapag tayo po ay nagkakaroon ng pride, nagkakaroon tayo ng defiling, nadudumihan tayo, nahihirapan kumilos yung Espiritu sa atin. But, lalo na po, kapag ang pride is nag-active. Amen? Ang ginagawa nito, dinidisconnect tayo nito sa divine flow upang dumalo yung banal na pagdaloy sa atin ng spiritual perception. Ano yung perception? Pag-iisip ng Panginoon. Yung wisdom ng Panginoon, hinaharangan ng pride. Amen? Kaya nagkakaroon tayo ng pag-iisip na karnal, puro kalibugan, di ba? Sorry po sa word, puro kalaswaan, pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. 'Di ba? Pag-iisip ng hindi maganda sa mga tao sa paligid natin kasi nalalagyan tayo, nadidepositahan tayo ng maruruming pag-iisip dahil kumikilos tayo karnal, hindi spiritual. Amen? Na bumabagsak tayo dito sa mundo, sa lahat ng gawain ng mundo. Amen? Kaya naboboid yung revelation ng Diyos o nasisira, nawawala yung revelation ng Panginoon kasi imbis na sa pag-iisip mo, amen, pag-iisip ng Diyos ang mag-circulate sa pag-iisip mo dahil inaalaw mo ang karnal o ang laman mo, walang papasok sa isip mo kundi niloloko ko na asawa ko, may kabit yung asawa ko, diba? May ginagawa silang hindi maganda. Hindi pwedeng mag-circulate ang isip ng 2 beses. Hindi siya pwedeng mag-function na nag-iisip ka ng gusto mong gawin yung mabuti, 'di ba? Tapos gusto mong gawin yung masama. Amen. Isa lang ang mag-a-activate doon. At kung ano yung magmamagnify sa isip mo, kaya nga ang isang tao na mentality ang winawasak ng kaaway. Unang-una mentality. Bakit? Pag nasira na yung mentality ninyo, lahat buong katawan kasabay sa inyo. Sa ating lahat. Pag nasira yung pag-iisip natin na pagko-concentrate sa paglilingkod sa Diyos, umpisa pa lang sa isip natin, damay lahat ng katawan natin. Pag inisip mo may sakit ka, magkakaroon ka ng sakit. Kaya nga sabi sa Proverbs, kung anong iniisip mo, yun yung mangyayari sa'yo. Hindi kung ano yung pinapanalangin mo. Hindi ganon. Lagi ko pong pinapaalala sa inyo. Bakit ko laging pinapaalala sa inyo? Kasi para magkaroon kayo ng managing sa pag-iisip. Diba? Kapag iniisip mo na marami kang bayarin, talaga pong yan ang mangyari sa'yo. Doon ka iikot imbis na solusyon ang maiisip mo. Marami akong problema. Doon ka iikot imbis na pagsosolve sa problema mo ang maisip mo. Kaya maraming tao, anong nangyari sa kanila? Nagpapakamatay. Kasi yung mental nila, hindi kinakaya. Hindi kinakayang i-manage yung lahat ng mga na-absorb nila na pangyayari sa buhay nila. Kaya kahit po pastor pa yan, kahit pa reverend pa yan, kahit bishop pa yan, marami po akong nabalitaan nagbigti. Not because wala silang Holy Spirit, but because na-manage sila, 'di ba, ng mga bagay dito sa mundo. Ang pride po, hindi lang to pagmamataas mo, 'di ba, sa mga tao. Kasi once na nagmataas ka sa mga tao, una kang nagmamataas sa Diyos. Tandaan po ninyo yan ha. Pag nagmamataas ka sa leader mo, una kang nagmamataas sa Diyos, hindi sa leader mo. Una siya sa lahat. Kaya, hindi ka lang nagkakasala sa leader mo, una kang nagkakasala sa Diyos. Amen? Hindi mo lang niloloko yung leader mo, ikaw muna ang lolokohin mo. Sarili mo mismo niloloko mo kasi sa'yo galing yung pride na yan. Sa loob mo yan nagsimula.
Hindi sa ibang tao. Sa'yo. Sa'yo yan. Kaya nga ang tawag dyan is spiritual cancer. Hindi yan nagsisimula na hindi mo papansinin o lilihisan mo yung iyong leader o iiwasan mo siya. Hindi siya doon nagsisimula. Nagsimula siya sa puso mo at sa isip mo na, ay nako, pag nag-text sa akin yung leader ko, hindi ko siya papansinin. Sa loob mo yan nagsimula, hindi yan sa action agad. Hindi siya lumalabas agad. Sa loob yun iniipon muna. Doon siya nagpa-function. Kaya, kapag sa loob naiipon, doon din sa loob nag-ooperate si Holy Spirit. Sa spirito mo din nag-ooperate si Holy Spirit. Kaya, anong nangyayari? Naglalaban sila kung sinong mas higit. Pero kung ano ang mas pinopokusan ng utak mo, dun ka babagsak. Kaya, kapag nag-activate ang pride, napakadelikado po sa isang tao kasi nagkakaroon sila ng maling perception. Hindi magpo-flow yung divine na holy na layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, ang proud na puso, 'di ba, nagiging ignorante to, nagiging barbaric, 'di ba? Sa para kang kung hindi na nakaayon yung mga sinasabi mo towards sa tinig ng Diyos. Hindi ka na naka-disalign. Naka-disalign ka, hindi ka naka-align. Amen? Nagkakaroon ka ng pagre-resist, 'di ba? Pinag-aralan natin sa isang gawain. Nire-resist mo na yung gusto ng Diyos, hindi na yung gusto ng Diyos ang gagawin mo kasi hindi ka na aware. Unaware ka na sa way ni God. Amen? Kasi nangingibabaw na yung pride sa'yo. So yung pride, hindi lang ito yung nagpa-pop sa person para mag-angat sa kanya. 'Di ba? Ito din yung nagse-set sa kanya para sa divine dismantling. Yung mantle po, 'di ba, yung mata natin, no? Para maintindihan niyo po. 'Di ba yung mata natin, hindi mo yan makikita yung buong mata mo agad. Kasi may naka-cover diyan sa mata mo. Yun yung tinatawag na mantle. Sa lamesa po, yung mantel, bago mo makita yung lamesa, may cover siya, 'di ba, na tela or plastic bago mo makita yung lamesa, mantel. Yun po yung mantling na sinasabi ko. Meron tayong covering na ginagawa ng Panginoon sa atin, divine covering. Kaya nga hindi tayo natatablan, 'di ba, ng mga masasamang bagay kasi meron tayong divine covering na nagmumula sa Diyos. Pero kapag tayo ay nadidefile o nadudungisan ng pride at kumikilos ang pride sa loob natin, natatanggal, nadidismantle tayo. Kasi inaalaw natin ang pride. So, patuloy po nating i-examine yung tricky na nakita natin dito sa verse na to para makita po natin, even sa original Hebrew niya, para ma-unlock yung fuller understanding natin o yung mataas na understanding natin o malalim na understanding natin kung paano tayo nilalayo ng pride sa Panginoon o nadidefile ang ating vessel. Kasi last week pinag-aralan natin, are you a house or a vessel, 'di ba? Or temple, 'di ba? So, ikaw ang templo ng Diyos. So, you are the vessel of God. Tinitiran ka ng banal na spirito. Amen? So, sa mga bago po dito, katulad po ni Utsukishi, amen? Sila Ate Rubilin, amen? So, kung naniniwala kayo na may mga sinasaniban na masamang espiritu, amen? Kasi minsan mas naniniwala tayo sa sinasaniban ng masamang espiritu at hindi tayo naniniwala na ang Panginoong Jesus din o ang Panginoong Diyos din pwede rin siyang sumanib sa atin o manirahan sa atin para makontrol niya tayo. Amen? Makikipag-isa siya sa banal na espiritu at sa espiritu ng tao. Dahil ang tao ay nabubuo sa tatlo. Physical, espiritu, amen? At kaluluwa. Okay? So, dun po siya nakikipagsanib sa espiritu para mahawaan, ma-develop yung ating kaluluwa para sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Ginagawa niyang, sinusustain niya yung ating soul para mag-isip tayo ng tama. Ano yung soul natin? Ito yung will natin, ito yung gusto natin, ito yung wants natin, ito yung mga desire natin. Okay? Yun yung soul. Amen? So, ang Diyos ay espiritu, sinabi po yan sa Bible. So, kaya tayo, amen, sumasamba tayo sa espiritu at katotohanan. Amen. So, dito po makikita natin, no, pinaliwanag ko lang po sa mga bago para alam nila, magkaroon din kayo ng understanding bakit natin pinag-uusapan ng espiritu na nagdi-defile o nagdudungis sa ating
vessel o katawan para malaman ninyo na ang katawan nating ito sa lupa ay ito ang tahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Na kapag tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, ginagawa niyang tahanan dahil nakikipag-isa ang banal na Espiritu kung tunay tayong tumanggap sa Diyos. Kaya natin nakukuhang magbago. Kaya natin nakukuhang magpatawad. Kaya natin nakukuhang magmahal ng di ka mahal-mahal dahil nag-ooperate si Espiritu, si Holy Spirit sa loob ng katawan natin at siya ang nagdidikta sa atin, nag-o-order sa atin, nag-i-instruct sa atin, nagtuturo sa atin. Kaya mahalaga ang tenga. Makinig ang may pakinig. At sabi ng Panginoong Hesus, naririnig ng aking tupa ang aking tinig. Amen? Pero kapag nandun na yung pride, nilalabanan natin yung tinig ng Diyos at ginagawa natin gusto natin, nangingibabaw yung gusto ng kaluluwa natin, ng soul natin. So number 1, low. Sa Hebrew word po, ang low is shapel. Amen? Itong word na to, ang ibig sabihin po, brought down o binababa, binabagsak nito ang isang tao. Kasi yung pinag-usapan natin, a man pride shall bring him low. Talagang automatically, once na ang pride ay mapunta sa isang tao, automatically na shall bring him low. Babagsak talaga siya. Hindi siya pataas, kundi pabagsak. Napapunta siya sa debase. Diba? Hindi siya makakarating doon sa base na gusto ng Panginoon. At mapupunta siya sa humiliated. Binababa talaga siya. Okay? So, dito makikita natin na ini-speak dito yung being stripped of value. Nawawalan ka, kahit na worthy ka, nawawalan ka ng halaga. Nawawalan ka ng pagkakakilala, yung significance, nawawala yung identity mo, nawawala yung spiritual structure mo, kung paano kang hinuhubog at binubuo ng Panginoon dahil sa pride. Kasi nilolow ka nito. Na imbes na ikaw, yes, tao ka, mataas sana ang value mo, pero dahil pinayagan mo ang pride, di ba, bumababa ka. Kasi hinihila ka nito pababa na hindi mo namamalayan. Ang pride po, lagi itong nagre-resulta ng pagbaba, hindi pagtaas. Not just sa position, hindi lang sa position, but even sa prophetic perception at divine favor. Sa favor ni God at sa prophetic perception o pag-iisip na prophetically. Amen? Pag sinabing prophetically na perception o pag-iisip na prophetic, di ba, ang nagdideclare ng prophetic, amen, na katulad ng mga prophetic na tao na sila Tatay Samuel, sila Elijah, sila Elisha, ibig sabihin, nagkakatotoo yung sinasabi nila. Hindi ka lang nagsasabi dahil opinion mo. Nagpo-prophesy ka ng katotohanan, hindi hula. Okay? Hindi ka lang nanghuhula. Pag sinabi mong, God's healed me, di ba? Totoo yun. Di ba? Dapat mag-manifest yun sa katawan natin kung nananampalataya tayo. Amen. So yun yung mga bagay no na sabi nga po basahin natin para maintindihan po ninyo sa Matthew 10, makikita niyo po doon verse 40 kung di po ako nagkakamali. Matthew 10, meron po bang nakakita? Matthew 10 po. Si Jesus po mismo ang nagsabi nito para hindi po. Matthew 10 verse 40 po. Meron na po bang nakakita? Yung mga pagpapala to, gantimpala to, na nilaan ng Diyos sa atin. Meron na po ba nakakita? Matthew 10, verse 40. Tapos hanggang 41 ate. Pabasa nga po. Ikaw po, sige po, para maintindihan ninyo. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. 41. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng ganti na uukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa taong matuwid. Amen po. Amen. So, naintindihan niyo po, ang tumatanggap sa propeta ay tumatanggap ng gantimpala ng propeta.
Amen? So si Jesus mismo, hindi lang sa Old Testament, even sa New Testament, hindi po nawawala ang propeta. Amen? God, Jesus Christ is the highest prophet. At kung meron kang Holy Spirit, ng Holy Spirit na bumuhay kay Jesus Christ, you are prophetic. Okay? Dapat prophetic ka. Nagmamanifest din yun sa buhay mo. Amen? So, yun yung nangyayari, no? Walang ginagawa ang pride, kundi hilahin ang tao sa pababa. Hindi lang sa posisyon, sa identity niya, sa significance niya, sa value niya. Amen? At sa structure niya. Nawawala yung disenyo ng Diyos sa kanya dahil yung pride mismo ang inalaw niya sa buhay niya na magdungis. Dinungisan siya ng pride kaya hinila ito pababa. Number 2, humble. Amen? Shapal. Yung kanina, shapel. No? Low. Shapel. Ngayon is shapal. The Hebrew ng humble is shapal. So ito naman, ito yung very interesting. Kasi itong word na to, sabi niya dun sa verse natin kanina, but honor shall uphold the humble in the spirit. Amen? So itong humble, amen, napaka-interesting niya. Kasi itong word na to, nanggagaling ito sa ugat ng as low din. 'Di ba? Sa word din na as low. Mababa, 'di ba? Ito yung isa kasi binababa, low, 'di ba? Low siya, binababa, hinihila pababa. Pero itong humble, 'di ba? Nagpapakababa. Amen? Magkaiba naman 'yon. Siya yung nagpapakababa imbis na ibaba, okay? Yet, dito makikita natin na ang posture na kine-carry ng humble is voluntary siya, 'di ba? Na you humble yourself, 'di ba? Kasi alam mo kung sino ang mas mataas, alam mo kung saan nagmumula kasi nag-surrender ka. Hindi ito puwersahan hindi ito puwersahan. Hindi puwersahan. Amen? Yung humiliation. Amen? O yung pagbaba po niya. But, pinipili na isurrender lahat sa Diyos. So, ang humility po, actually, ang humility, amen, decision po ng tao na magpakumbaba. Kaya kung makikita ninyo, di ba po, wala sa bunga ng banal na spirito ang humility. Decision po kasi ng tao ang maging humble. Kasi kapag natanggap niya na ang Diyos ang makapangyarihan, ang Diyos ang lumikha sa kanya, ang Diyos ang nagdidesisyon, ang Diyos ang may plano, nararamdaman mo humility. Kaya ikaw mismo, humble mo yung sarili mo. Kaya nga, mababasa niyo sa Bible, humble yourself. 'Di ba? Inuutusan ka na i-humble mo yourself kasi decision po ang pagiging humble. Hindi to bunga ng banal na spirito. Kahit po tingnan niyo sa Bible. Decision ng taong magkaroon ng humble heart. Amen? Dahil naiintindihan niya. Resulta siya ng mga bunga ng banal na spirito dahil nagkaroon ka ng kaunawaan. Kaya ikaw mismo magdidesisyon kang i-humble yung sarili mo. Amen? Ito yung chosen position ng surrendering. Kaya a humble person lower themselves before God. Kaya makikita niyo yung mga humble person, no, sila po talaga ang talagang ibinababa nila yung sarili nila para ang Diyos ang maitaas. Kaya nga sabi si John, 'di ba? Si John nung sinabi, may nagpapahayag ng salita, may nagpapagaling sa pamamagitan ng Panginoon ay pangalan ni Jesus. 'Di ba? May mga tao din doon na ginagayam the way ng pagtuturo mo. Inaano ko lang po, ine-elaborate ko lang. Anong sabi ni John? Sabi niya, 'di ba? Dapat naman talagang siya ang maitaas at ako ang maibaba. Amen. Amen. Kaya nga even si Paul, 'di ba? As long si Jesus Christ, sabi niya, ang hinahayag ng tao, hayaan niyo sila. Even si Jesus sinabi niya 'yon. Ang hindi laban sa akin ay tama ba? Ang hindi laban sa akin ay hindi laban sa akin. 'Di ba? Ang hindi kumakalaban sa kanya, hindi niya kaaway 'yon. As long na si Jesus Christ ang sinasamba nila, hayaan mo sila. Diba sabi, basta ang maitaas si Jesus. Yun lang ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya kapag ikaw, meron kang humility, nagiging kandidato ka para sa divine use at spiritual clarity. Kapag may humility ka, inaharela ka ng Panginoon sa mga kandidato ng banal na layunin ng Diyos.
at espiritual na kalinawan ng pangunawa sa kapangyarihan ng Diyos, sa mga espiritual na regalo niya, 'di ba? Sa paggamit niya sa iyo. Kasi naintindihan mo na eh. Kasi bakit? May humility ka. Kaya nga napakahalaga po ng humility sa tao. Amen? Kaya kung meron tayong tataglayin, ito pong humility, taglayin natin. Kasi pag tinaglay natin ang humility, kasunod po lahat yan, anointing, lahat yan isa-set apart ka ng Lord. 'Di ba? Tuturuan ka niya, bibigyan ka niya ng kapangyarihan kasi may understanding ka na, may maturity ka na, andun na yung malinaw na clarity na paano mo gamitin ang spiritual na bagay sa mundong ito. Number 3 po, uphold. So pag sinabing uphold, ito yung tinatawag na tamak sa Hebreo. 'Di ba? Ito naman, yung meaning nito is nagsusustain. Ito yung humahawak sa humility mo para manatili siya, para manalay siya sa iyo. Amen? Sabi niya dito, but honor, 'di ba? Yung pag-honor daw shall uphold. Yun yung ngunit ang parang ang honor is ano sa karangalan, 'di ba? Ang karangalan, 'di ba? Ang mag-a-uphold, 'di ba? Ibig sabihin magme-maintain, magpapanatili sa pagiging humble spirit mo. Amen? Kaya inuna ko yung humble kasi hindi natin maintindihan dahil uphold the humble spirit, sabi niya. So, ang uphold, ito yung nag-maintain para manatili ka sa posisyon na gusto ng Panginoon sa'yo. Kasi naging kandidato ka dahil naging humble ka, andun yung divine use sa'yo para magamit ka ng Diyos at spiritual clarity. Amen? So, pag in-uphold mo yon, di ba? At yun ay nagsusustain sa'yo. Ang humility ang nagsusustain sa'yo at ina-uphold to. Di ba? Nagre-retain ito, nananatili ito. It is God, ang Panginoon, ang magre-respond to humility na pinakita mo. Kapag pinapanatili mo to sa sarili mo, ang humility, respond naman ng Diyos ang matatanggap mo. Hindi para ibagsak ka o para ibaba ka, ha? Kundi yung pagpapakumbaba mo sa harapan niya, siya naman ang mag-a-aksyon. Diba? Siya naman yung babalikan ka naman niya. Diba? Ang God po, hindi ka lang niya basta itataas dahil humble ka. Isusustain niya pa yun. Siya ang magsusustain nun. Yung spirit, diba, ang magsusustain nun sa'yo. Diba? Gagawin ka niyang steady. Gagawin ka niyang consistent. Gagawin ka niyang available lagi na i-carry mo yung honor, 'di ba? Matatanggap mo yung favor ng mga tao, yung honoring ng mga tao, hindi dahil kinukurap mo yung soul nila o tinotolerate mo, hindi. Amen? Makakatanggap ka ng honor dahil kusa nilang ibibigay yun sa'yo. Dahil mismong Diyos ang magpapaunawa sa kanila, you have to honor that person because He humbled Himself in me. Yung spirit mismo ng Diyos ang magpapahayag nun. Kaya tayo nagkakaroon ng honoring sa mga tao sa paligid natin. To be upheld is to preserve by the strength of God Himself. Diba? Kapag tayo ay pinapanatili ng Panginoon at sinusustain niya tayo at hinahawakan niya tayo, pinapreserve niya yung lakas na galing mismo sa Kanya. Kaya nga, when we consider, kapag kinonsider natin yung tatlong principle na to, hindi tayo mapupull down ng pride. Diba? Kasi ang pride, malinaw dito na ang pride po is para pabagsakin ka. Pag ikaw isang klase tao na hindi marunong magpadisiplina, hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong magpaturo, diba? Pride yun eh. At pag hindi ka marunong makinig, hindi ka marunong magpaturo, hindi ka marunong magpadisiplina, pride po yun. Magaling na ako, ayoko nang turuan, hindi ko na kailangan yan. Yun yung pride. Anong gagawin sa'yo ng pride? Pride pull down. Pero ang humility, anong ginagawa ng humility? Sa madaling salita, sa pagpapaliwanag sa atin kanina, God's leading us na ang humility is pinuposition ka ng humility. Pinuposition ka nito sa lahat ng mga kaloob ng Diyos spiritually. Amen? Na magbibigay sa'yo ng resulta sa mga tao sa mundong ito. Amen? Pinoproseso niya spiritually, then yung honoring ng tao sa'yo. And God honors, sustains. Sinusustain niya yon para manatili yung pag-honor ng mga tao.
Kumbaga, andun yung mantle niya sa'yo, andun yung protection. Yung pride, dinidismantle ka niya, di ba? Pero yung, kapag nandun sa'yo humility, minamantle ka ni Lord. Siya mismo ang kikilos po, hindi siya mismo ang magmamantle sa'yo, magko-cover sa'yo para sa one path na mag-e-end ka, hindi sa katamaran, kundi hindi sa divine resistance, di ba? Kundi ililid ka nito para i-sustain yung favor, yung kalinawan, at magiging useful mo. Yung mga kamay mo na yan, magiging useful of the Spirit. Amen? Kasi kung iniisip mo that you are the vessel of the Spirit, kailangan lumakad ka ng buhay Espiritu. Kaya nga sabi, ang mga taong lumalakad sa Espiritu ay buhay ang binibigay sa kanila. Amen? At hindi po kamatayan. Amen? Kaya napakahalaga po, ano? So dito, mahalaga na maintindihan natin na even yung mga ancestor natin o yung mga example noon ng mga tao, 'di ba po, na lumakad sa carnality katulad po nila Saul, 'di ba? Yung pride nila nag-lead ito ng disconnection sa mga prophetic insight. At dinisend sila nito sa mga total carnality. Sa ipakilala mo ako, 'di ba? Ipahayag mo ko sa mga tao, ipakilala mo ako. Parangalan mo pa rin ako sa harapan nila. Yun yung sinasabi ni Saul, 'di ba? Mas mahalaga sa kanya hindi na yung Panginoon, hindi na yung gusto ng Diyos, hindi na yung way ng Panginoon, kundi yung way na niya ang gusto niya. Nagpapakumbaba siya kay Samuel para parangalan siya ng mga elders. Hindi na siya nagpapakumbaba sa Diyos. Amen? Yun yung nangyayari. So, kapag ito yung kapag ito yung ginagawa natin, hindi natin makikita yung Diyos. 'Di ba? Hindi natin siya makaririnig. Amen? Hindi rin natin mapaperceive o matatagpuan yung paano yung movement ng Panginoon sa atin, paano natin ma-discern yung tinig ng Diyos na may malinaw. Amen? Kaya napakahalaga po na, kaya nga ang movement ng pride, pinapasok tayo ng pride, amen, through the desire na maging katulad ng Diyos. Amen? So dito, maintindihan natin na kung tayo ay independent po in His instruction, hindi tayo independent tayo sa instruction ng Panginoon. 'Di ba yung mga prophetic faculties po, magko-collapse 'yon. Kasi hindi gusto ng Panginoon na maging independent tayo. Ang gusto ng Diyos maging dependent tayo sa Kanya. Amen? Nakadepende tayo lahat sa ginagawa natin. Lahat hinihingi natin sa Kanya. Instruction, hinihingi natin. Lord, yung tinig mo, gusto ko marinig para malaman ko yung susunod na step ko. Nakadependent, hindi independent. Okay? Kaya kapag meron ka ng pride na nag-enter sa'yo, nire-resist mo, nire-rebuke mo na, pati mga tinig ng Diyos, nire-rebuke mo na kasi nire-resist mo siya. Ayaw mong marinig. Kasi ayaw mong ituwid, ayaw mong ituro. Para sa'yo, mas magaling ka. Kaya yung spiritual sight, amen, hindi po ito makakilos, hindi ito makalakad, hindi ito makagawa. Kasi yung mga mata natin, kapag hindi na ito napi-filled ng ilaw na nagmumula sa Diyos, kundi puro kahihiyan na. Kasi ang pride, binabagsakan ito eh. Ang mangyayari sa'yo, puro kahihiyan. Amen? So, anong mangyayari sa'yo? Diba? Hindi mo na makikita yung sarili mo sa lens ng Panginoon, sa identity ng Panginoon, kundi saan? Makikita mo yung lens mo, diba, sa pamamagitan ng guilt at not glory. Hindi na glory ng Diyos. Kaya nga, yung nakedness, diba, hindi lang to basta physical. Amen? Spiritually din po itong ini-expose. Diba? Masyado tong bulgar at disconnected. Kaya nga, alam niyo po, ang spiritual na kung maintindihan lang ninyo yung pagpapako ng Diyos sa krus, hubad po talaga siya doon. Amen? Kasi pinakita ng Panginoon yung kahihiyan na dapat tayo ang tatanggap. Siya po ang tumanggap. Kaya, ang pagkakahubad ni Jesus Christ sa krus is simbolo po ng pagtanggap niya sa kahihiyan na dapat tayo ang tumatanggap. Yun yung spiritual, identity na kinuha ni God para sa atin. Mawala ang kahihiyan sa atin at siya ang tumanggap. Kaya may dahilan bakit siya hubad na nakapako sa krus. Amen? Yung ability na marinig po. Amen?
Kapag tayo ay lumakad sa kalooban ng Panginoong Diyos na walang pride, mananatili po yun. At hindi yun mawawala sa atin. Kaya nga kapag tinawag tayo ng Panginoon, 'di ba? Katulad kung paano tinatawag si Adan, where are you? 'Di ba? Tumatakbo siya, nag-hide siya dahil sa kahihiyan na ginawa niya. Amen? At ayaw ng Lord na nagtatago tayo. Kaya nga kung tayo po ay tupa ng Diyos, kahit na nagkasala tayo sa Kanya, mag-humble tayo. Yes, nagkasala ako, Lord, but here I am. Cleanse me, di ba? Linisin mo ulit ako. Kasi kung nasa presence tayo ng Panginoon, yung takot natin mawawala at mawawala yung condemnation. Yun yung gusto ng Diyos sa atin. There's no condemnation in Jesus. Amen? Kaya yun yung kaibahan natin kay Eva at Adan noon sa meron tayo ngayon. Kaya ang pattern ng revelation sa atin, yung tragic na nangyari sa principle na ginawa ng tao noon dahil sa mga pride na nag-enter sa kanila, yung senses ng spirit nila nagbibigin na ma-shutdown. Diba? Nagiging cloudy yung paningin nila, nagiging maulap, at yung hearing nila nadi-disalign o nadi-distort. Nadi-distorted. Kaya yung inner man nila nabubuhay po, no? Nabubuhay sa laman at hindi po sa revelation. Ulitin ko po, ang mga tao na nagkakaroon ng pride, na-enteran ng pride, di ba? Nawawala yung senses nila sa spirit, nagsha-shutdown ito, nagiging maulap yung kanilang paningin, yung hearing nila, di ba? Hindi nagiging malinaw, nadi-disalign sila, kaya yung inner man nila nagsisimulang kumilos sa pamamagitan ng laman at hindi sa revelasyon ng Diyos. Amen? Nawawala kasi yung communion. Kaya yung communion, anong nangyari? Imbis na communion, ang mangyari, nagiging confusion. And sabi ni Jesus, confusion is not mine. Ang paiba-iba ng pag-iisip, hindi galing sa Diyos. Ang paiba-iba ng desisyon, hindi galing sa Diyos. Amen? Galing po yun sa kaaway. So, kaya nga galit ang Diyos sa taong pabago-bago ang isip. Kasi wala silang stable. Wala silang steadiness. Wala silang clarity. Amen? And sometimes, when we don't believe, pag di tayo naniniwala sa truth ng God, pumapasok yung pride sa atin, hindi natin nalalaman. Kasi mas gusto nating patunayan sa Lord na, ito na yung buhay ko eh. Ito yung mangyayari sa akin, depende sa mind mo, na iniisip mo. Kasi nawawala nga yung communion mo, nawawala yung intimacy mo. Yung intimacy, napapalitan ng distansya. Amen? Kaya nga kapag ito po ang nagre-remain sa senses natin, yung hearing natin sa Panginoon is nawawala. So the voice of God, amen, na nag-e-echo dapat ng malinaw sa atin, katulad nung kung paano tong nag-e-echo sa Garden of Eden before, 'di ba? Nawawala ito, naglalaho ito. Amen sa mundo. Kaya nga mahalaga po na itong generation natin, maborn tayo is spiritually, 'di ba? Hindi tayo magkaroon ng spiritual depthness o pagiging bingi sa tinig ng Diyos. Amen? Kaya minsan nagiging rare, sinasabi ng tao, bihira na ang nakakarinig ng tinig ng Diyos kung paano noon. 'Di ba si Tatay Samuel, noon wala na daw nakakarinig ng tinig ng Diyos, wala nang vision. Kasi once na hindi natin marinig ang tinig ng Diyos, nawawala ang vision natin. Amen? Kaya nga itong pride na to, kaya yung price, yung halaga, yung price, yung price ng pride. Amen? Yung halaga ng pride na to is ginagawa kang bulag, ginagawa kang manhid, ginagawa kang bingi. Amen? At dinidisconnect ka nito sa Diyos. So papayagan mo ba na ma-defile ka yung vessel mo dahil lang sa pride na to? Amen? Mag-isip po tayong mabuti ngayong oras na to. Kaya kung meron pa tayong pride na tinataglay sa buhay natin, we have to think. Kausapin natin sarili natin, mag-isip po tayo. Kasi yung divine image po na dapat nagiging natin, identity natin sa Diyos, nawawala yun lahat. Yung awareness natin, 'di ba? Nawawala yun. Pero kung tatanggalin natin, magiging natural, 'di ba? Yung awareness natin sa Lord. Hindi to magiging stranger sa atin, yung mga supernatural na nararanasan natin.
Amen? Kaya nga, unless na i-interrupt natin yung grace na binibigay ng Diyos sa atin, imbes na i-disconnect natin yung ating sarili sa generation na to, amen? Yung we are under the grace, 'di ba? Huwag nating i-decline. Huwag tayong magsimula na i-decline yung ating sarili. Huwag nating yung call, katulad ng call, 'di ba? Binababa mo. Dinidecline mo, binababa mo yung sarili mo dahil sa mga bagay na imperfection mo, samantalang God is willing kung magkakaroon lang tayo ng humble spirit and humble heart. Amen? Kasi malinaw nating nakikita yung kondisyon ng mga modern church nowadays. 'Di ba? Yung mga modern church ngayon, kumpara sa mga ancestor noon, nawawala na yung kanilang spiritual senses dahil sa pride and disobedience. Dahil sa title, dahil sa entitlement. Kaya nagiging too much yung mga present day church ngayon. 'Di ba? Masyado silang nadidrift away sa similar statement kung paanong na-disconnect yung mga prophetic noon, yung mga suspicious na supernatural. Ngayon, kapag nagpapagaling ka na, may demonyo ka daw. May kapangyarihan ka daw ng demonyo. Samantalang yun ang tinuturo sa atin ng Lord. Binigyan ko na kayo ng kapangyarihan para magpalayas ng demonyo. 'Di ba? Para apakan ang mga evil sa ilalim ng iyong paa. Pero bakit ngayon? Ginagawang demonic lahat. Starbucks, demonic lahat. Mga t-shirt, puro demonyo lahat. Lahat. Amen? Tanggalin po natin sa mindset natin dahil sabi niya, greater is He who in you. Amen? Huwag nating masyadong i-increase o i-manipulate yung mga sarili natin. Diba po? Yes, nagdaaral tayo ng deliverance, pero huwag mong lamunin ka ng takot dahil sa nakita mo o narinig mo sa deliverance. Dahil dapat, ang nagmamantan sa'yo, ang yimayakap sa'yo, kapangyarihan ng Diyos. Yun yung protection mo. Yun yung revelation na dapat nananaig sa ating mga mananampalataya. Hindi sa logic, sa form o tradition na mga binibigay sa atin, na mga revelation ngayon sa church na encounter natin. Dapat dun tayo pumunta sa revelation and divine encounter natin sa Diyos. Diba? Kung kaya ko makapagpagaling ng tao sa pamamagitan ng panalangin at ginagamit kong tubig, 'di ba? Why not? 'Di ba? Bakit ko gagawing demonic yung mga bagay na 'yon? Kung 'yun yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon. 'Yun yung instruction na tinuro niya sa akin, 'yun yung order na tinuro niya sa akin. At sinubukan ko na 'yan sa maraming tao. And I believe in that prophetically. 'Di ba? Yun yung tinuro niya sa akin, Beverly, tuwing magdadasal ka ng mga tao, gamitin mo yung baso ng tubig. At maraming bagay kong napatunayan yun. Na totoo, yung instruction ng Diyos, yung order niya na yun. At kahit anong sabihin ng tao, na-encounter ko yung Panginoon sa way na yun. For me, di ba, yung faith na nilagay ng Diyos sa akin, yung tinuro niya sa akin na paniniwala ko sa Kanya, nasaksihan ko yun sa pamamagitan ng mga mata ko. Na-encounter ko siya doon. Kaya kahit anong sabihin ng mga new churches ngayon, kahit anong sabihin pa ng mga tradition churches ngayon, I believe in that. Naniniwala ako doon. Amen? Kasi yun yung instruction ng Diyos sa akin. At pinatunayan niya yun ng maraming beses. Hindi ako magpapamanipula, hindi dahil ayaw ko silang i-honor, but my belief, 'di ba? Yes, irerespeto ko yung information nila, yung binibigay nila sa akin, makikinig ako doon with humility. Pero pag sinabi nila na 'di ba, na nagkontra sila doon sa tinuro sa akin, 'di ba? It's okay. Nirerespeto ko 'yon. Hindi ko sila babastusin, but I will never stop. Hindi ako ihinto. Just because sinabi nila. Because para sa akin, God's word is the final word. Yung boses niya is final. Yun yung nagtreated sa mga may sakit, at yun yung tinuro sa akin, yun yung ginawa ko. 'Di ba? And yun yung nag-enlighten sa akin para magpatuloy. At makita ko na totoo pa rin ang Panginoon. Not because of pride. Kasi katulad ni Haman yun, kung di ako nagkakamali, 'di ba? Pwede naman siyang pagalingin, di ba, ni Elisha sa harapan, di ba? Ba't kailangan niya lumubog ng 7 beses sa tubig? That is the instruction. Amen? Sometimes may instruction ng Diyos. Pero dahil may pride siya, ba't kailangan ko, king ako, kailangan ko lumubog? Buti na lang meron siyang alipin na nagsabi sa kanya,
wala namang mawawala sa iyo eh. 'Di ba? Kung susundin mong lumubog ng 7 beses. Dahil yun ang instruction ng prophetic. Amen? At ikaw may kailangan, ikaw may ketong, 'di ba? O may sakit sa balat, 'di ba? Ikaw ang gustong umingi ng kagalingan, susundin mo 'yung sinabi niya. Amen? So, yun yung pattern. Opo, yun po yung instruction. Kaya, anong nangyari? Nung sinunod niya, tinanggal niya yung pride niya. Di ba kagalingan ang tinanggap? Kaya many churches today, di ba, nag-ooperate po, pero, they are lack of fire. Kulang sila ng apoy. They are filled sa structure, katulad ng tinuturo ni Pastor Charles, puno-puno sila ng structure, pero wala silang sensitivity because void of sensitivity. Nawawala yung sensitivity nila sa spiritual. Kaya yung kanilang mga place po, nagiging program na lang, hindi na presence ng Lord. Amen? Kaya yung mga theology, nire-replace nila. Sometimes yung mga nag-aaral ng theology, nare-replace po yung intimacy. Yes, aral sa salita ng Diyos. Pero nawala yung intimacy nila. Nagpalalim sa salita ng Diyos, pero yung totoong intimacy nawala. Kaya yung knowledge about God po, amen? Ito po ay dapat na i-encounter natin with God. Amen? Kaya nga, wag puro Google. Wag po kayo puro Google, 'di ba? Hingin ninyo sa Diyos kasi ang wisdom ng Lord, sabi, hinihingi sa kanya, hindi hinihingi sa Google. Wag nating gawing God si Google. Amen? Wag pong gawing God si Google. Wag gawing God yung mga libro. Amen? Yes, nakakatulong sila, but still, ask for wisdom sa Diyos mismo. Amen? Kasi yun po yung method ng Panginoon to reveal His mind and will sa label po natin. Yun yung maging cover natin, yun yung maging balot natin para sa divine revelation ng Panginoon na maging relevant po sa buhay natin. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. Kaya dito po makikita natin no, na huwag tayong maging katulad ng mga churches ngayon. Amen? Since you are the vessel of God, you are the temple of God, nakikinig tayo, we are still listening po sa mga songs and teaching. Amen? But madalas, maraming mga tao, they no longer recognize the true voice of Spirit. Puro awit, pero pag tinig ng Diyos, hindi nila kayang i-recognize kung tinig ba ng Spirito yon o tinig lang nila o konsensya lang nila. Amen? Alam natin i-recognize yung tinig ng mga worship, pero bakit hindi natin kayang i-recognize yung tinig ng Diyos? Kaya yung sounds of heaven, di ba, nalulunod by the noise, di ba, ng kultura. Amen? Nalulunod po sa kultura na lang. Amen? Sa tradisyon at sa mga intellect nila, hindi na sa hearing, kasi wala na pong discerning. Amen? Kaya yung gathering, yes, may fellowship, pero walang transformation. Amen? Kasi yung pride, na nagmamanifest po ito in a way na nire-refuse niya. Diba sabi niya dito, a refusal is to yield to the spirit movement. Amen? So, nire-refuse natin na dapat naka-yield tayo sa movement ng spirit, pero hindi yun ang nangyayari because of manifestation ng pride. Amen? Kapag nag-manifest na po ang pride sa atin, nire-resist na natin yung correction through prophetic voice o yung mga taong ginagamit sa atin. Diba? Hindi mo lang nire-refuse, nire-resist mo din. Amen? Kumbaga, tinutulak mo palayo. Ayoko ng correction. Hindi yan tama. Amen? So pride, kapag ang pride ang manifest, yung trust in human system ang nangyayari. Mas nagtitiwala tayo sa human system over supernatural solution. Hindi sa spiritual na sinasabi ng Lord. Amen? Kaya pati pagtitiwala natin sa Diyos nawawala at nagtitiwala tayo sa kaya mong gawin. 'Di ba? Pag di ako nagtrabaho, wala akong mapoprovide para sa pamilya ko. Ikaw lang ang inaasahan ng pamilya mo. 'Di ba?
masyado tayong nakatingin sa sarili natin, hindi na sa kayang gawin ng Diyos. Amen? Kasi kung tatanggalin ang lakas mo ng Panginoon, dun mo lang ba makikilala that your strength is from God, hindi sa sustenance na ginagawa mo sa buhay mo? Dun ka lang ba magkakaroon ng humility sa harapan ng Diyos dahil dun mo lang ma-acknowledge pag tinanggal ng Diyos na hindi sa'yo galing o hindi sa akin galing? Amen? So, ang pride pag nag-manifest sa tao, yung reliance niya na mag-polish ng mga pagsasalita, 'di ba? Rather sa anointed one. Rather sa anointing na ginagawa ng Diyos inside of us. Amen. Nagre-rely na lang tayo sa mga magagandang salita. Okay po yung magandang salita, okay po yung mga motivation, but that's not the truth. Hindi pa rin yun yung God's words. Amen? Kaya wag po tayong masyadong madala sa magagandang salita. 'Di ba? Hindi po natin kailangan ng magandang salita. Ang kailangan nating mga mananampalataya, yung totoong salita na may kapangyarihan na walang iba kundi ang Panginoon. Dahil siya ang salita, siya ang katotohanan, at siya lang ang daan. Siya ang solusyon. Amen? So, ito yung dahilan kung bakit yung mga churches ngayon, full nga sila, punong-puno ng attendance, but empty yung impact. Diba? Sa tao. Puno yung church, pero walang impact yung mga tao sa loob. They are blind. Kung ano yung gusto ng Panginoon. Kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa kanila this generation. Kasi naging bingi sila sa warning ni God. Naging manhid sila sa presensya ng Diyos. At naging suspicious sila sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya wag po tayong maging independent at magkaroon ng pride katulad ni Eden. Amen? Na yung spiritual sensitivity nag-decline po. At yun din yung nangyayari ngayon. Yun din yung nangyayari ngayon. Hindi rin ako nagtataka because even in Ecclesiastes, sinabi niya kung anong nangyari noon, mangyayari din ngayon. Paulit-ulit lang. But praise be to God. May mga remnant na nirarise si God. May mga remnant na tinataas ang Diyos. Yung mga tao na hunger, uhaw, o gutom. Amen? Hindi lang sa church. Diba? Hindi ka kailangan gutom lang sa pagpunta sa church. Dapat gutom ka para sa Diyos. Hindi ka nagpupuno lang na attendance. Kundi dapat, diba? Yung longing mo sa Panginoon na yun. Amen? Kaya yung mga nagre-refuse sa mga prophetic at nagwe-welcome sa supernatural, yun yung mga tao na nag-humble themselves enough. Diba? Nag-humble sila to say, speak to me, Lord, for your servant is here. Amen? Dahil katulad ng binasa ninyo sa Matthew 10 kanina, ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. At ang tumatanggap sa propeta ay tumatanggap ng mga kaloob ng propeta. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. To God be the glory po. I hope na meron din pong aral sa inyo. Na baunin ninyo na hindi lang tayo nag-church. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na huwag tayo masyadong maging pride kasi ito yung maglo-low sa atin. At kung ang humility naman, ang didesisyonan natin na piliin, ito yung magtataas sa atin. At sisiguraduhin ko sa inyo, mismong Diyos po ang magli-lift up sa atin. At siya mismong tutulong sa atin na ma-maintain natin, ma-sustain natin, ma-hold up natin, at ma-retain natin. Para laging mag-response ang Diyos sa atin. Sa lahat ng kahilingan natin, panalangin natin. Kasi available yun. Hinain yun ng Lord para sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Lord, we come to you, Panginoon. At dalangin ko sa bawat isa sa amin, Panginoon, nakikitaan mo sa puso at isip, Panginoon, ng defilement, O God, just because of pride, Panginoon, na nagre-refuse, nagre-resist, Panginoon, na nagtitiwala sa tao at hindi na sa Diyos, O God. Na, Lord,
Nawawalan na kami, Panginoon, ng spiritual discernment and hearing and sensitivity sa tinig mo dahil sa ingay lang, Panginoon ko, ng pag-worship pero walang tunay na pag-worship in spirit and in truth, Father God. Lord, help us to know you deeper. Help us to hear you more. Help us to see you. Huwag mong hayaan na maging maulap ang aming paningin na dahil sa hindi namin pagiging sensitibo sa tinig mo, nawawala ang vision namin para sa kingdom mo. Lord, help us na wag ma-defile ang aming mga vessel, Panginoon, just because of pride, O God. Na maging cancer sa aming spiritual, O God. Lord, cleanse us, Father God. I-purify mo ang patuloy na buhay ng bawat isa mula sa buhay na Ate Billie Jean, ni Tata Yolando, Nanay Andrea, Panginoon, Tita Annalisa, Ate Rubilin, Nanay Selena, Ate Joy, Ate Ann, Ate Yutsukushi, kay Kuya Fred, kay Ate Jane, kay Kuya James, kay Ate Therese, kay Ate Melda, kay Ate Cristita, kay Ate Mels, at ang buong pamilya nila, O God. Lord, may your blood, Panginoon, and may the reason of your blood sanctify us, Panginoon, transform us, purify us, Panginoon, na maging deserving, Panginoon, even we are undeserved, just because of your righteousness and your holiness is enough, Father God, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samot sa dalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po.